pag-uusapan natin ngayon kung bakit namin dinulog sa Korte Suprema itong, as we have termed it, the biggest money heist ever, 6.325 trillion pesos. Sir, kayo liberize lang din, para maintindihan din ng publiko. When you say na dapat pareho po, yung I understand, yung sinasabi niyo po kung blanco yung nasa BICAM, dapat blanco din yung nasa enrolled bill. Tama po ba? Bakit po dapat pareho? And even if the defense of the Tom Stella Kimbo, the acting chair now of the House of Appropriations, is part also of the BICAM committee, sinasabi niya na may omnibus motion naman tayo, nakasaan doon. Kung ano man yung nakasulat sa enrolled bill, mas magigibabaw yun kumbaga sa kung ano man yung nakasulat sa BICAM. Ang problema nga, walang nakasulat doon sa enrolled bill, doon sa final BICAM Conference Committee report. I will try to simplify it to the best of my ability. Ang pag-usapan natin yung budget cycle o yung budget process. Hindi ba sa simula ng taon nagkakaroon ng budget call ang Department of Budget and Management? At pupulungin niya yung iba't ibang ahensya, sangay, departamento ng government at magsusumite ng kanilang wish list for the coming year. Ano ba yung gusto mong budget? Ano yung proyekto mo? At bakit ka nanghihingi ng ganyang halaga? Importante yun dahil ibabase nga doon yung actual collection at kung magkano pa ang kinakailangang kolektahin o dili kaya ay uutangin pagkakulang at kapos yung budget. Ngayon, pag nabuo na yan, mai-reduce yan into what we call yung National Expenditure Program, yung NEP. Yung NEP noon, kalakip noon yung President's Budget Message. May message ang Pangulo na ito ang aking panukalang budget for tatata, and so on and so forth. At kalakip din noon yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Kaya importante yun dahil hindi ka pwede magsumiti ng budget na wala lang, hindi mo alam kung saan mo kukuhain at kung saan ka kukuha ng pondo. Pag naisumiti na yan, isasubmit na yan ng Executive Department sa Kongreso. Alam nyo rin yan, kayo mga nasa House bid. Diyan na nagsisimula yung budget deliberation. Nagsisimula yan sa House, sa Kongreso, sa mababang kapulungan, base na rin sa malinis na at malinaw na dikta ng ating saligang batas, yung Article 6, Section 24, if I'm not mistaken, that all appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Kaya sila nagsisimula niyan. At dyan nakikita natin, nagba-budget hearing, may budget defense, nagpupunta yung mga sekretaryo ng departamento, hepe ng bureau or ahensya at nagtatanggol ng kanilang panukalang budget. Pag natapos na yan, gagawin din ng Senado, yung counterpart nila, yung pagdinig. At pag natapos na yan, tutungo na tayo dun sa Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Conference Committee is not in any way part of the budget process cycle. Ang trabaho lang ng Bicameral Conference Committee ay to reconcile conflicting figures, if any, or kung may mga conflicting line items. Yun lang ang trabaho niyan. Pero hindi pwedeng makialam yan, hindi pwedeng mang-hijack yan ng panukalang budget. Because the Bicameral Conference Committee, he cannot interfere on the wisdom of the executive kung bakit yun yung budget na hinihingi niya. Kanya-kanyang papel di ba? It's like I'm lecturing to a class. I'm sorry but I'm trying to simplify. Kanya-kanya, iba yung function ng executive, iba yung function ng legislative, iba yung function ng judiciary. So, ang trabaho lamang ng Bicameral Conference Committee is to reconcile, if any, yung conflicting figure. Wala na. Hindi sila pwedeng magdagdag, hindi sila pwedeng magbawas, hindi sila pwedeng makialam. Wala. Ito nangyari ngayon for 2025 budget. Inaprubahan nila, tinatify, pinirmahan, ipinasa yung final Bicameral Conference Committee report. Ano ba yung importansya ng final Bicameral Conference Committee report? Ito yung pundasyon, ito yung basihan para maging enrolled bill, yung tinatawag nating GAP. So from Bicameral Conference Committee report, it will now transition into GAP, yung General Appropriations Bill. It is just a bill. It will be sent to the office of the President. It's now up to the President to sign it or not to sign it. If he signs it, then it will become, the GAP will transition into GAA.
yung General Appropriations Act, batas na siya. Kung hindi niya pipirmahan, gap uli yun. Ang problema nga natin, punong-puno ng blanco itong Bicameral Conference Committee report. And I'm not in the business of arguing, but just to straighten the record sa sinasabing ito'y politika, nagsisinungaling yung nagsasalitang yan. I agree, there is an omnibus motion. Pero hindi naman mga stupidong Pilipino para hindi maunawaan kung ano linalaman ng omnibus motion. Ang sabi sa omnibus motion ay maaari lamang yung technical staff nila ay authorized to effect correction of typographical, isa, grammatical, pangalawa, and printing errors. Paano naging typographical ang blanco? Paano naging typographical ang blanco? Ang typographical, ang grammatical, at ang correction of mere printing errors does not involve the exercise of discretion. Saan ang halaga rito? Huwag tayo namang masyadong gawing bobo nung kongresistang nagsasalita na ito'y typographical or mere clerical or printing error. Diba? There is a clear abandonment of a very solemn and sacred duty to safeguard the people's money. Inabandonan ninyo eh. Kaya nga tayo nagsasabi, this is immoral, this is unconstitutional, and ito'y nangyari, I think, sa kauna-unahang pagkakataon. Talagang with impunity na yung pambubutol sa ating mga Pilipino. That's why we have decided to bring the matter to the Supreme Court, being the last bastion where rights will be settled and controversies may be heard. Sir, even if sinasabi na po, dinidismiss ng Senate and even Kimbo, na Why would they not dismiss it? They're the one who did this immoral and illegal thing. Ang tanong mo sa kanila, Marian, sino naglagay ng figure? Dahil sa budget cycle, sa budget process, pag aprobado na, ratipikado, pirmado, tapos na. Wala nang gagawin kundi printing. Wala na. Bawal mag-erase, bawal magdagdag, bawas printing na lang. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin. Why? Because that is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation. Whoever that person may be is guilty of usurping the function of the Legislative Department of Government. Kaya nga ang tanong ko, saan nangyari yung pagpupuno ng patlang? Sa Kongreso ba, sa mababang kapulungan, sa Senado o sa Malacanang? At ano bang kasarian ng taong yan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? O marami sila? Yun ang dapat nilang sagutin. Sir, will you also be filing this falsification, itong criminal charges na falsification of legislative documents? The lawyers are already at it. They're studying, and if there's a need to file, we'll file soonest. But if we have to identify first who the culprits may be, then we have to wait. But kailangan may managot. Dahil 6.325 trillion pesos ito. Ito ang dapat pag-usapan. Ito yung dapat ikagalit ng mamamayang Pilipino. Alam ninyo, I will be having an interview tonight, pero nag-i-interview na rin kayo. Tanungin ninyo, yung mga barangay kagawad, mas magagaling pa silang mag-budget sa mga congressmen na yan. Sa sangguniang pang-barangay, sa sangguniang ng munisipyo, sa sangguniang pang-lungsod, at sa sangguniang pang-probinsya, bawal kang magpasa ng budget na blanco. Walang pwedeng magpasa ng budget na blanco. Sinungaling, yang mangbabatas na yan. Yang mangbabatas na yan. Sir, do you have any idea, may computation na po ba kayo how much of that 28 blank items yung tingin niyo po umabot ng hundreds of billions ba ito na lumabas? Well, it will run up to hundreds of billions of pesos. Kasi nga, kagaya niyan, after the acronym NIA, delete the amount in figures, 75 billion and replace with blank. O basta't ang basihan natin, yung pinadidelete, 74 billion. Yung isa, 889 million. Yung isa, 104 billion. O daang billion na to. Ang tanong doon, lagi kong tinatanong, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus blank, 6.325 trillion. Apakagaling naman mag-compute ng mga ito.
Thank you. I will ask na some of my friends po dito na gusto pa po magtanong. Attorney, ipapasoundbite ko na lang din po kung ano po yung buong 2025 GAA po ba yung gusto niyo pong ipa-TRO? And papaano po? Yes, we are moving for the setting aside and the declaration of unconstitutionality of the entire 2025 budget because we believe that this is a fruit of the poisonous process. Malalaso ng mamamayang Pilipino pag ipinagpatuloy natin itong illegal, immoral, unconstitutional 2025 budget. Kung sakali na Tayo doon sa reenacted budget. At this is the first time because these horrible members of the Bicameral Conference Committee report have charted on, have rather strayed into uncharted waters. At kung ano ang magiging kautusan ng Korte Suprema, we can only intellectually surmise na doon tayo mag-operate ang gobyerno under a reenacted budget. Hindi titigil ang operasyon ng gobyerno. Hindi magsasara ang opisina ng gobyerno. Tuloy ang sahod ng ating mga manggagawa sa gobyerno. Ang matitigil lamang ay yung political spending na linalaman itong 2025 budget. Doon sila takot. Mabibinbin yung kanilang ayuda, yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang mga pork barrel projects and pork barrel funds. Yun sila natatakot pag ito'y na-TRO at pinatigil ng Korte Suprema. Other than that, tuloy yung operasyon ng gobyerno. Wala, kalokohan na yun, Rosalie. Alam mo naman din kalokohan yun. Magsusurvive ang Office of the Vice President, although I do not have any authority to speak on behalf of the Office of the Vice President. Let me be clear on that. But tinitrivialize lang nila dahil nahuli, caught in the act sila, na binubudol ang Pilipino. Yan ang katotohanan. Anong 2 billion? Ito, daang bilyon eh. Hindi natin pag-usapan. Anong 2 billion? Huwag tayong lokohin. At huwag niyong sakyan yung panloloko. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Ito'y lantara na ito eh. would you Absolutely. Hindi sila makakawala dito sapagkat nahuli at hindi biro ito. 6.325 trillion tapos ganito lang ang pagpasa, blanco. Ulitin ko, daig pa kayo. Nung mga barangay sa far-flung areas of our country, they know how to pass a proper budget. Walang blanco. Dahil ultimo 1 sentimo ina-account sa gobyerno. Huwag nila tayong lokohin. Sinungaling yung kongresistang yan. Kawawa yung lungsod kung saan siya kumakandidato. Mauubos ang pera ng Marikina pagka ganitong klase ang budgeting ng estilo nito. Huwag niya tayong lokohin. Huwag niya kaming lokohin. lang po sa akin? May iba pa po ba magtatanong? Alright. I guess that's it. Anything you would like to add, sir? Attorney Vic, ito nga po sa issue na ito doon ng budget at may gusto pa po ba kayong sabihin? Wala naman. Basta kami ay nag-file quietly kahapon bilang pagkilala at pagrespeto sa Korte Suprema. Subalit nais lang nating ituwid yung mga kasinungalingan ng mga nandiyan sa mababang kapulungan at kung ano-anong kalokohang sinasabi, tutuwid ho namin kayo. Hindi dahil kami magkakaroon ng budget pag ito'y na-set aside. Pera niyo po ito eh. Kayo naglagay ng mga halaga dito eh. Kayo ang diretsyong makikinabang dito eh. Linalabanan lang namin. Bakit? May karapatan kami. Pera ng Pilipino ito eh. At wag mo nang lokohin ang sambayan ng Pilipino. Huling-huli na eh. Ulitin ko, daig ka pa. Nung pinakamalayong barangay diyan sa Kongreso, marunong silang magpasa ng tamang budget. Hindi katulad mo, hindi katulad ninyo. Tigilin nyo na yung pangbubudol ninyo. Kung dinala na po, meron na pong petition na kini-question po sa Korte Suprema yun kung GAA, 2025 GAA ni na Congressman Isidro Ungab and Attorney Vic Rodriguez kasama yung ibang po nilang samahan. They wanted the SC to declare it po unconstitutional yung budget. Sila naman po ay malayang gawin yan, pero kami naman po ay we stand by our position that the 2025 GAA is lawful, valid, and fully enforceable. Ang paliwanag, simple lang naman po, ang enrolled bill
na bale, in short po, ang sinabit po ng Kongreso na General Appropriations Bill ay complete. At yun po ang naging basehan po ng 2025 CAA. You also mentioned in a statement na yung pag-ratify nung revised or yung corrected version ay unnecessary. Can you elaborate lang and how that? Opo. So, as I said yesterday, merong dalawang omnibus provisions sa ating BICAM report. At ang isa po doon is that in case of conflict between the BICAM report and the printed version of the bill, the latter will prevail. Which happened in this case kasi yung BICAM report merong blanks and then yung printed bill ay merong figures. So in that case, ay yung printed bill ang nag-prevail ayon sa omnibus provision. Ang importante dito is yung BICAM report ay ratified by the members. So ibig sabihin ay recognize ng members na may posibilidad na magkaroon ng corrections. Pero ang first omnibus provision has to do with the nature of the corrections. Ang sabi dun sa first omnibus provision, typographical errors as well as adjustments as a consequence of the amendments. So doon po sa adjustments, magpo yung pag-fill in the blanks. Absolutely. At napaliwanag ko naman po na ang adjustments na nangyari po ay very ministerial. Ibig sabihin po, makikita po natin na these are based on the Senate Committee report, based din po sa HGAP, based din po sa actually you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself and as well as BICAM discussions. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Yun ang importante po doon. Kaya sinasabi po natin na ministerial lamang po. Wala po silang discretion. Pero yun ang po typographical error or ganun grammatical error yung nature ng fill the blank. Parang amounts po siya which needs the discretion lang. So, again, I stand by our position na meron pong typographical error in a sense that merong sinabi doon na amount na amended pero hindi naman amended because the figure is the same. So clearly, typographical error po yun. Meron ding in one page na formatting error. So clearly, typographical error yun. And the rest po would be adjustments as I had described to you. And as I said, ang importante po doon ay walang discretion po ang ating sekretariat sa kanilang paglagay po or pag-report. Actually, ang nangyari po doon is ni-report po ang mga figures na napagkasunduan na po ng ating BICAM members. So, pero I just want to make a distinction. So, kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Yun po ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Bali yung blanks, meron ng sure figures yun. Yes. Yes, lahat po. So ano yung reports na yun? Senate Committee report, the HCAP, the other portions of the BICAM report itself. Kasi merong main tables, kasi ang blanks po are in the special provisions. Doon po nangyari yun. And, so na-mention ko na, Senate Committee report, BICAM, HCAP, the BICAM report itself. Are you willing to provide us the copy of the enrolled bill para po mapagkumpara namin yung pong winil up at saka yung blanco dun sa BICAM report? Kasi yung mga critics, sinasabi nila, paano magkakaroon ng typographical error? Blanco nga. So they're saying na yung blanco raw po sa BICAM report should be dapat zero din or blanco daw po yung nasa enrolled bill. Kasi yun daw po yung niratify ng Kongreso, BICAM blank should be zero po sa enrolled bill. So, again, napaliwanag ko na nga po na ang totoo po kasi ay hindi kasi siya zero. Hindi lang po siya na-report
Kaya ang kinailangan pong gawin ng technical secretariat is to report the correct number as they had done. And ayon sa dalawang omnibus provisions ay authorized naman po ang ating technical secretariat. As to the copy of the enrolled bill, yan po ay available na po sa ating archives. So available na po siya. So to answer the question, sino ang nag-fill out ng last technical secretariat based sa napag-usapan ng BICAM? Yes. So ang nagpre-prepare po ay ang Senate Technical Staff ng Committee on Finance. Kumbaga yung narrative ni na Kong incomplete, is that what you're saying? Yung nilabas nila na storya about the blanks, they didn't tell us the whole story. Ay, hindi ko alam kung ano kanilang motivation. You need to ask them. Pero ganyan na po ba ever since? Hindi lang ngayon na may mga blanco na Ito pong nirarating. omnibus provision ay nandyan po